ano yung reason nung ano yung reason kung bakit nangyari yung Ghazwatul Tabuk, yung expedition papunta Tabuk? Ano nangyari? Unang-una, sabi nila, natapos na dito yung Ghazwatul Mu'tah, kung saan naglaban yung mga Muslim at yung Roman Empire. Marami nangyari doon, pero long story short, ngayon, katulad ng sabi natin, nasa radar na ng mga superpower that time yung mga Muslim. Compared doon, nung Ghazwatul Badr, napakahina pa ng mga Muslim that time, to the point na even yung mga kapwa nilang Arabo, which is ang Quraysh, hindi man lang sila ina-acknowledge. Ulitin natin. Ghazwatul Badr, napakaliit pa ng mga Muslim to the point na hindi pa sila ina-acknowledge ng mismong kapwa nila Arabo. Hindi sila ina-acknowledge. May na kayo, kukunin namin kayo. Kaya nangyayari ito mga ito. In-acknowledge lang sila, yung mga Muslim, lumakas lang sila to the point na ina-acknowledge na sila ng Quraysh nung nangyari yung Hudaybiyah, kung saan nagkaroon na ng kasunduan. Nagkaroon ng kasunduan yung Quraysh at yung mga Muslim, ibig sabihin, they respect them that much at that time, to the point na, okay, makipagsundo na kami dahil legit na kayo. Pero Badr, ngayon, Tabuk, ganun na yung growth ng Islam since Badr, na out of the question na yung mga Arab. Okay, na legit na yung status ng Medina, pero ngayon, ang kinakaharap na nila, yung mga superpower. Persian Empire at ang Roman Empire. So, nababahala na yung emperor ng Roman Empire at that time dahil nakikita niya na in a short period of time, 10 years, ang Badr nangyari 2 years, second year after Hijrah. Ito 9th year. So, ang laki nung progress nila, ng legitimacy nila, ng paglakas nila, na ngayon, nababahala na yung Roman Empire dahil lumalaki yung imperyo ng Islam. At nabalitaan ito ng mga nasasakupan ng Roman Empire na naghahanda si Heraclius ng army para pigilan yung paglaganap ng Islam. At merong mga tribo mula sa northern part ng Arabia na nagtitinda ng mga oil. Na pumupunta sila, nangangalakan din sila, pumupunta sila sa Medina. At sila yung nagsabi na yung Roman Empire, naghahanda sila sa inyo. Naghahanda sila sa inyo. At paparating sila kasama ng mga Arab din na nasasakupan nila. So, upon hearing this, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito na yung in-announce niya yung Ghazwatul Tabuk na magsasagawa tayo ng expedition. Ihanda niyo yung mga kamelyo niyo, ihanda niyo yung mga kabayo, pagkain, at kung ano-ano man para maging comfort natin sa paglalakbay. Marami sa mga sahaba nag-ambag sila para dun sa paglalakbay. Siguro unang notable mention ay si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Pagdating sa sadaqa, pagdating sa financial, wala na halos siguro mauuna pa pagdating sa quantity ng sadaqa ni Uthman ibn Affan. Sinusubukan natin maging maingat doon. Wala nang mas mauuna pa pagdating sa quantity ng pagsasadaka ni Uthman ibn Affan. So si Uthman ibn Affan, nagbigay siya ng mga ginto, 1,000 dinar. At meron pang riwaya na nagbibigay siya ng sadaka, pangtulong dun sa army. At ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini-encourage siya, dagdagan mo pa ya Uthman. At dinadagdagan niya ni Uthman radiyallahu anhu. Dagdagan mo pa ya Uthman, dinadagdagan niya ng Rasulullah ni Uthman radiyallahu anhu. Dinadagdagan hanggang sa umabot sa 1,000, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habang tiniflit niya yung mga coin. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walang anumang gagawin si Uthman radiyallahu anhu mula sa araw na ito na magkukos sa kanya ng kapahamakan sa hinaharap. Ginagamit ito ng mga sahaba na dalil nung dumating yung panahon ng fitna
na sinasabi niya, si Uthman, ganito yung ginawa niya, hindi siya makatarungan. Sinasabi ng mga sahaba, hindi nyo ba alam na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa araw nung Ghazwatul Tabuk na walang gagawin si Uthman ngayong araw na mula sa araw na yun na magiging dahilan ng pagkapahamak niya sa mga kusay na harap. Subhanallah. Kasunod, si Abdurrahman ibn Auf. Ganun din. Isang kilala, dapat in-encourage yung mga kapatid, kilalanin natin mga sahaba, kung sino sila. At hindi lang sila mga pangalan na nauna sa atin. Meron itong mga karakter, meron sila mga history, may pamilya sila katulad natin, at napakayaman ng history nila. Marami tayong matututunan. Si Abdurrahman ibn Auf, kung naglalagay tayo ng rival ni Uthman ibn Affan pagdating sa financial status, sa pagtulong sa Islam, si Abdurrahman ibn Auf na yun. So nagbigay din siya ng pera, nagbigay siya ng pilak that time, nagbigay siya ng mga kamelyo katulad ni Uthman, nagbigay siya ng kabal, nagbigay siya ng caravan. Quantity wise, itong dalawang to hindi na sila mauunahan. And then, andun din yung sikat na story ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu na naglalakad siya, masaya siya. Sabi ni Umar ibn Khattab, sa araw na to, tatalunin ko si Abu Bakar. So nung dumating siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binigay ni Umar ibn Khattab yung kayamanan niya. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya kung gaano kalaking parte ito ng kayamanan mo, ya Umar. Sabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, kalahati ng kayamanan ko, ya Rasulullah. Later on, dumating si Abu Bakar radiyallahu anhu. Binigay kung anong bibigay niya. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anong iiwan mo sa pamilya mo, Abu Bakar? Sabi ni Abu Bakar, iiwan ko sa pamilya ko si Allah at ang Rasulullah niya. Which means 100% ng kayamanan ni Abu Bakar radiyallahu anhu binigay niya para sa Ghazwatul Tabuk. Sabi ni Umar nung nalaman niya to, sabi niya, wallahi, hindi na ulit ako mag-a-attempt na kalabanin ulit si Abu Bakar pagdating sa kabutihan. Afdalu man masya fil ard ba'da al-anbiya. Pinakamainam na naglakad sa lupa pagtapos ng mga anbiya. Bottom line, nagbagay tayo ng 4 na mga pangalan. Sana natatandaan natin. Unang-una si Uthman ibn Affan. Quantity-wise, walang tatapos sa kanya. Bakit quantity-wise? Dahil si Uthman ibn Affan, napakayaman niya. Kahit magbigay siya ng 1 milyon, marami pang natitira sa kayamanan niya. Quality-wise, ibibigay natin yun kay Abu Bakar radiyallahu anhu. Dahil walang natitira kay Abu Bakar. Kung quantity, matatalo siya. Dahil mas mayaman si Uthman ibn Affan. Although si Abu Bakar, masasabi natin, isa siyang successful merchant din. Pero quantity-wise, na kay Uthman ibn Affan. Pero quality, walang naiiwan para kay Abu Bakar. That's why ginagamit natin itong mga term na ito. Iniingatan natin dahil sinusubukan natin ibigay yung kung ano mang mga titulo na meron sila na nararapat sa kanila. Ngayon, nagbanggit tayo ng 4 na pangalan. Sino yun? Sino kaya mong magbigay? Just to make sure na di ba natutulog yung aswang? Si Almin. Si Almin. Yan lang. Unang-una. Quantity-wise. Uthman ibn Affan. Pangalawa, Abdurrahman ibn Auf. Pangatlo, Umar ibn Khattab. Pang-apat, Abu Bakar. Napakarami nagbigay sa Ghazwatul Tabuk. Ito lang 4 yung highlights ko. Bakit? Yung mga sahaba na to, pinangakuha ito ng paraiso ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero kung titignan natin, sila yung mga pinaka-nauuna at pinaka-quality pagdating sa pagtulong sa Islam. Paano kaya tayo, kung tayo yung nakatanggap ng pangako ng paraiso, ano kaya magiging epekto nun sa iman natin? Pero makikita natin yung mga sahaba, radiyallahu anhum wa radu anhu, deserve talaga nila yung titulo na ito. Bakit? Sa kabila ng pinangakuan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso, hindi mo makikita yung pagbaba ng iman at pagiging complacent nila na mas promoted na ako, hindi ko na kailangan. Sa atin lang sa trabaho, pag hinabing, memorandum by 30th of March, dito ka na sa department na to. Wala na, hindi mo na makikita magtrabaho yan.
Asahan mo, hindi mo na makita magtrabaho yan. Kalas, promoted na ako next, dito na sa kabilang department. So, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, please, ina-encourage kayo, kahit makilala lang natin yung 10 na pinangako ng paraiso, kahit wag na yung mga badriyun, wag na yung mga, kasi may mga ranggo yung mga sahaba, maganda na makabisado natin sila, inshallah. Nung nagbibigayan na ng mga sadaka para maging pondo ng digmaan, nandun yung mga masakin na totoo namang may pananampalataya. At nagtatalab sila, nagre-request sila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wala kaming transport, ya Rasulullah. Providean mo kami, sasama kami." Pero regardless, sa kabila ng ang daming sadaka na binanggit natin, mga kamelyo, hindi yun naging sapat sa sobrang laki ng army na nagmarcha papunta ng Tabuk. 30,000 eh. 30,000. Sino yung binanggit natin? Abdurrahman bin Auf, Kamel, Kabayo, Uthman ibn Affan. At may mga langilan. Pero regardless of the numbers, long story short, hindi siya naging enough. So humihingi yung mga masakin, yung mga walang kakayanan. Ya Rasulullah, yung iman nila nandun, bigyan mo kami ng transport. So humihingi sila. So it's not about nagawa mo ba? Yung intention mo, check mo. Yung intention mo, check mo. No? So kung meron silang kakayanan, walang duda yung mga tao na to, nagawa nila yung kailangan nila gawin that time. At sa kabila naman nun, may mga munafiqun, subhanallah, mayroong mga munafiqun na nagbibigay ng excuse sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At subhanallah, nakakatawa, merong isang lalaki, sabi niya, "Ya Rasulullah, pupunta tayo sa teritoryo ng Roman Empire." Kasi ibang mga tao na doon. Sabi niya, "Ya Rasulullah, iba yung mga tao doon. Baka pag pumunta tayo doon, makita ko yung mga babae nila, wala tayong ganun dito, mapit na ako doon." Hindi na lang, pwede naman, hindi na ako sumama, ya Rasulullah. Yung mga munafiqun, nagbibigay sila ng mga lame excuses nila, yung mga prutas nila na aanihin nila, and so on and so forth, para hindi sumama dito sa expedition na to. So bago lumabas ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam papuntang Tabuk, in-appoint niya si Muhammad ibn Maslama. Take note, that time sa Arabia, hindi uso ang pangalan ng Muhammad. So isa si Muhammad ibn Maslama sa mga rare na nag-aangkin ng pangalan Muhammad. Nice to know. In-appoint niya si Muhammad ibn Maslama para mag-take care sa affairs ng Madina. At si Ali radhiyallahu anhu, hindi siya nakasama sa Ghazwat Tabuk dahil in-appoint naman siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para mangalaga sa affairs ng pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, nung nangyari to, may mga rumors yung mga munafiq na sinasabi nila istaf pala. Sabi, si Ali radhiyallahu anhu,